nailatag na mga words. Ayan, naubo na naman. Alright. Bigetron Esports versus Team Falcons, game number 2. Tingnan natin kung makukuha nga ng Team Falcons yung early game kasi malakas nga yung early game nila. Meanwhile, Bigetron Esports medyo pang-level pero may malakas na pang-counterplay ang Bigetron. Oh, tsaka dito for Bigetron Esports, kailangan maging tama yung mga bitaw nila ng mga skills for their hero composition to be effective. So kanina, early game, Bigetron Esports na nanalo. Kaya may kita natin ngayon parang medyo restricted data yung move. Naku! Okay, napalalim yata. Napa-retry si Annabelle. Munti ka na ma-takedown doon si Ogwen pero okay naman siya. Annabelle kukuha ng farm doon sa jungle ni Kyle TZ, kinuha yung skilled Blizzard. Meanwhile, yung Bigetron, depensahan naman nila yung Beetle ng jungle nila. So, in terms of the levels, okay lamang naman, 4-4. Oh, kailangan talaga maging sabay lang. Excuse me po. Kailangan talaga maging sabay lang for both junglers o kayang positioning. Pero bottom lane, parang pwede yata magkaroon na setup play para dito sa Bigetron Esports because there's a movement pero ramdam din naman dito nila Kyle TZ at ng TZ Brothers rather. Okay, muntikan na knockback doon si Kyle TZ. Buti lang naiwasan niya yung knockback ni Light. Sa gitna naman si Few, muntikan na mabigyan dito ni Annabelle. Masaslam si Light pero walang kills pa. Pero medyo delikado ngayon yung pwesto ni Few dahil mababa yung health niya. Kailangan niya muna mag-recall mamaya-maya. Tsaka parang tinatansya lang muna ng mga players kung gagawa pa nila sila ng play. I was expecting kanina na ipipilit nila na mapatay si Few kasi sakto doon na mayroong pagong. Sumuuna ngayon Flap TZ and the rest of the players for Team Falcons. Pero diretso lang din muna. The usual pattern, diretso muna paggawa ng buff. Pero si Luke dito may vision, even Moreno nakatago dun sa may bandang bush. Papasok ba? Magpapa-level 4 lang yata muna si Ogwen sa may bottom lane. Okay. Flap TZ for the zone. Flap TZ, pinufrontahan na yung mga miyembro ng Bigetron Esports. Kala ko uuwi si Few pero hindi. Nandito pa rin siya. So meron pang feathered airstrike ang Team Falcons. Pumasok na agad! At binigyan lahat ng damage first blood para kay Flap TZ. Nawala si Luke, nawala si Light, nawala si Annabelle. Tatlo ang nawala sa Bigetron. At kita natin ngayon na Team Falcons, diretso naman sila sa may turtle. Ibig sabihin yan, mas lalaki ang kanilang kalamangan. Parang nire-replicate nila yung naging early game kanina ng Bigetron Esports. So napakagandang conversion, napakapagkuha sa may top lane. Ako binalibag! Si Emma nag-flicker pa! Si Super Marco para mapatay siya! Buti pumasok si Ogwen. Tama. Pumasok si Ogwen. Nakuha niya yung yung aggro ng turret para hindi matamaan si Marco. At si Emma naman ang yung nabigyan. Feeling ko, pagkatapos nung nangyari sa early game nung game 1, parang hindi pa nakapag-recover yung Bigetron. Oo, parang tinatry pa rin nila i-sort out. Oo. Kung paano yung gagawin. Ay, naku na po si Few. Ay, mga sinasabi natin, bigla na lang nabulagta. Pero makakatakas pa rin. Yan ang nakakatakot ngayon pag meron kang farsa nakatapat. Tapos parang kay Few, wala lang, okay, balik na ako dun sa gusto kong puntahan. Grabe. Yung tempo na nilalaro ngayon ni Few, si Luke, na pag-flicker ultimate palayo. Kasi delikado na yung pwesto niya doon. Pero nasiset talaga ni Ogwen at Few ngayon yung tempo. Yung early game, yun yung tanong natin, masaset ba ng Team Falcons yung early game? At yung sagot is, yes! Sobrang klaro. Oo, sobrang ganda ng hawak nila sa may bush. Kasi kanina for Bigetron Esports, yung naging difference, yes lamang sila, pero nakakakuha pa rin dito ng objective yung side ng Team Falcons. Parang it's meant na yung lineup nila, hindi mo napapalag sa may early game. Kaya ramdam natin dito for Bigetron Esports na medyo nahihirapan sila kasi kind of forced sila Annabelle and even Light na pumosisyon dun sa lane ni Eman. So tinan natin kung paano gagawin kontrahan dito na ating dalawang kupunan. 1.9k gold lead para sa Team Falcons. Nagdo-double lane agad. Si Bulletproof, imagine mamaya, napakataba ni Super Marco. Binigyan lahat para sa Moskov. Tas okay, nagpalit ng lane. Si Super Marco pupunta sa baba. Si Flap TZ naman ang mag-hold sa taas. Dahil okay na sila sa nakuha ni Super Marco. 2 kills, all the gold na nakuha niya. So now, focus lang ulit sa farm siya, pero sa offlane ngayon. Kasi yung lamang ng Team Falcons means kahit 5 versus 4, malakas pa rin sila. O kasi yung level, yung items din, kaya isang item lang. Okay, Tsunami Slam! Okay, mahuli naman doon yung roamer ng Bigetron Esports, pero sakto yung pagpasok ni Luke! Yung damage at yung pag-setup ng badang! Nakauteran kagad yung Team Falcons at nakakuha naman ng kill si Eman! At next ata, si Super Marco, makakatakas pa siya, hindi na double kill para sa The Master Showman! Grabing pagbaliktad para dito sa Bigetron Esports. Crimson Beacon for Moreno as well was very effective
para doon sa play na yun, lumiit ang kalamangan ng Team Falcons. Probably ay ipipilit din na sirain yung middle lane, pero nandito si Few para dumepensa. Pero nansakit na ng mga bola dito ni Eman. Middle lane na nakuha na ng Bigetron Esports. Ito yung sinasabi natin sa lineup ng Bigetron Esports. Malakas sila mang counterplay. At for Team Falcons naman, dapat dun na sila mag-ingat. Kung mag-i-engage sila, kung lalaban sila, saan manggagaling ang mga miyembro ng Bigetron Esports. Okay, so ngayon 4-5 ang ating score. Bigetron Esports Okay. ngayon para set up play sa may top lane. Makapatay dito, Super Marco. Lahat na binigay na at magko-conceal pa si Flap TZ na sa purple buff ng Team Falcons, pero siya yung next mahuhuli dito. Bigetron Esports naman, sinusubukan nila makakuha ng kill. Napitas nila si Flap TZ. Owen kailangan mag-jump out. Bigetron Esports, from what was a bad early to mid game, na counter nila kagad. Excuse me, mid game ay nasa kanila na. Sobrang bilis ng shift ngayon para sa game natin. I think yun yung nagiging strength din for Bigetron Esports. Alam nila yung power spike, alam nila si Eman as much as possible. Kailangan nilang bigyan ng space. And because of that space, nakakasira na sila ngayon ng Torre. Nagkakaroon na ng ability ngayon si Annabelle or ng liberty si Annabelle makapag-farm. And Team Falcons ngayon, kailangan nilang paganahin yung kanilang Kalea. Kailangan nilang paganahin even yung kakunatan dito ni Flap TZ. Yung pag-go dito ng Team Falcons, dapat in-expect nila may mag-go na mas late. Pero yung counter ay yun yung mararamdaman nila. So for Bigetron, dapat tuloy lang nila to. They don't need to force anything. Kasi nakita nila na gumagana naman yung malamay weather counter punch na playstyle na gusto nila habulin ngayon. Pero si Luke naman nag-set. Ito ata yung delikado para sa Bigetron Esports. Kung sila yung nag-set, Super Marco is split push lang. Hinintayin natin yung SOD. Makakapasok pa dito yung Moskov kasi si Annabelle yung nasa likod. Hindi na papasok si Super Marco. Actually, medyo late lang yung pagpasok niya. Wala na doon. Okay, so Okay. pause lang tayo saglit, guys. Pero for Bigetron na esports dito, medyo na-corner yata sila nun. Di ba, imagine, bigla din dumating, nasabi ko na nga Spear of Alpha, pero Spear of Destruction at sumakto pa doon sa gitna ng play from Team Falcons. Yeah. So for Team Falcons, again, it looked like it was going good for them kasi si Luke ang nag-umpisa ng laban na yon. At sinabi natin, for Bigetron Alpha, maganda kung mas sila yung magli-late start. Kasi lahat ng mga major ultimates nila, yung kit ng Badang, yung kit ng Tigreal, ay maganda para sa counter punish kung yung Team Falcons muna nag-umpisa. Dahil nawalan na kagad sila ng fist crack galing doon sa Badang and even yung paglabas ng pader with the fist break, Falcon said, okay, sige, go na natin yung Badang, build na tayo ng advantage dito. Tapos hinihintay na lang din nila yung pagpasok ni Marco, which eventually came a little bit later kasi kailangan nila ayusin pa yung pwesto eh. Sabi ni Marco, Hindi pa ako pwede pumasok dyan. Hindi pa pwede, delikado kung pumasok na ako. Kasi nasa gitna, baka inaabangan ako dito ng mga players Yes. ng Bigetron na esports. And yun yung kinagandaan naman para sa dalawang teams natin. Parang it came to a point na kung sinong magkamali pagdating doon sa team fight, sila yung matatalo sa team fight. Pero kasi nagkakasagutan lang dito yung dalawang teams natin, and it's so great na for Bigetron Esports, alam din nila kung paano tingnan, kung paano mangyayari dito sa side ng Team Falcons whenever they react. Now for Team Falcons naman, the veterans that they are, alam nila kung paano mga micro pagdating doon sa team fight. So tingnan natin kung paano gagawin dito or paano masesecure ng Team Falcons na sila yung manalo doon sa laban na yon. Okay, turtle pa lang to pero ganito na agad yung dalawang teams natin. So we have a players of Bigetron Esports na nakapwesto ngayon pagdating sa ating turtle. Team of Falcons, gusto yata na mag-contest pero grabe yung zone na ginagawa dito ni Moreno. Dahil wala pang ultimate si Kyle Teasing, hindi pa kaya ng Team Falcons mag-full commit. Kailangan nila yung Unleash the Beast ng Lucas. 4 na ultimate, wala pa sa kanila. Flap Teasing meron ng Infernal Pursuit kung gusto niya gamitin. Bigetron Esports, ultimate ni Luke nakabalik na. Ultimate ng Tigreal, wala pa rin. At naghahanap pa rin sila ng magandang timing. Habang yung Team Falcons nagmamakro naman, super macro sa baba. Habang yung Bigetron, sabi nila, sa amin na lang to. Magandang sagot yun for Team Falcons. Kasi imagine mo, for Super Marco, sige, hindi na ako sasama sa team fight, hindi ko na rin ipipilit. At least nakangat yung minion wave nila sa may bottom lane. Kaya kung titignan natin ngayon, in terms of gold, lamang pa rin naman dito si Super Marco. So, na next na item na kanyang i-build. So, Bigetron Esports ngayon, parang yun yata yung kailangan nilang sagutin
later on, yes, nakakuha sila ng objective, pero every time na kumukuha sila ng objective, merong trade. Yung Team Falcons, hindi pwedeng wala kaming makuha. Kailangan meron din kaming sagot. Yeah. And so far, para sa Bigetron, isa sa mga malaking sagot nila on their side naman is si Moreno. 3 kills pero kakabuo niya lang ng Sky Piercer. So wala pang stacks yan. Pero yung timing niya, yung pagpapasok niya with the Crimson Beacon, the damage, the crowd control na nilalapag niya, gumagana talaga para sa Bigetron Esports. Again, mataas yung crowd control kasi ng Bigetron. Pero habang yung Bigetron gusto nila mag-macro through looking for opportunities para mag-team fight, ang nangyayari is si Super Marco nakapag-solo! Na-solo niya ata! Na-solo na nga si Annabelle! Yung jungler pa nahuli ni Bulletproof! Ayan na, Super Makmak, hinahanap ng mga players dito ng Bigetron Esports. Naramdaman niya yun eh. Sabi niya, meron akong item, kaya ko nang patayin. Dadaan dito si Annabelle. Sige, lumapit ka ngayon. I have the items, I have the damage. So napakaganda niyan para sa Team Falcons. Pwede pang diretsuhin dito sa may middle lane. Pupwesto yata mga players ng Team Falcons. Light hindi makalapit dahil sa feathered airstrike ni Few. Okay, good zoning na nanggaling kay Kapitan Few. Grabe si Annabelle, mapupunta yun sa mga edit sa social media mamaya. Na 1v1 ka ng isang marksman na... Tsaka yung edit yung bumabaliktad. Oo, yung bumabaliktad yung video. Yung ano, medyo ganun na kanta. Oo, basta if you know, you know. Alam na, alam nyo na yan. Okay, so Team Falcons, delikado pa rin yung posisyon nila dito kasi kailangan nila din na magdahan-dahan ng takbo ng laban. Of course, Bigetron Esports, 1,500 or so pa rin yung gold lead nila. May konting lamang pa sila. Kailangan pa rin nila respetuhin. Pero yun nga, dinadaan nila ngayon sa super macro. Na kung hindi mag-ingat dito yung Bigetron Esports, baka yung far lane na pinupush lagi ni Marco, baka dun pa yung dun pa manggagaling yung talo nila. Oo, parang pwedeng dumiretso na pag lagi nakaklear yung minion wave. Tsaka parang lagi na po first kasi yung Bigetron Esports na pag may big objective, kailangan mo na lang mag-clear ng minion wave. So medyo nare-reveal kung nasa yung mga players. If for Super Marco, pwede siya sumunod agad. Pero anyway, may kita natin ngayon, meron na Time Lord na pwedeng pag-agawan ng dalawang komponana. Lahat ng mga nagiging laban itong dalawang teams natin, pagdating sa Lord ay sobrang naging chaotic. Ayan, meron ng parang coyote pa yung nasabi. No? Yung mga coyote kasi, mabibilis yan gumalaw. Pag nalaman nila na pwede nang pumasok, bigla yung papasok. Nakakita kasi ko ng conceal eh. Akala ko papasok yung Team Falcons. Akala ko kakagat na si Owen. Pero hindi pala. Ayan, clear muna sila ng minion wave. So medyo tahimik pa ulit ang ating Land of Dawn. So focus muna ulit ang clear ng minion waves. Even na Bigetron Esports ay na-force ngayon na pumuesto. Pero parang si Super Marco yata ay hinihintay. Hahanapin nila. Super Marco, alam niya ba na dalawa yung nandito sa mapa at sa pwesto niya? Alam na niya ata, okay. Hinihintay niya lang niya kung may lalabas na isang miyembro sa Bigetron Esports at nakita na niya. So for now, I think dahan-dahan pa rin dapat ang approach ng Team Falcons. Daan ulit sa macro kasi laging may isang minion wave na doon lamang ang Team Falcons. Ngayon, yung minion wave sa baba. At dahil doon, napapaisip niyo yung Bigetron Esports, go na ba laban? Ano gagawin natin dito? Low na yung Lord. Pero grabe si Luke! Hindi tumama yung fist break, pero tumama yung retribution ni Annabelle. At si Super Makmak! At si Kyle Tizzy! Double kill para kay Super Marco! Kyle Tizzy, sabi rin niya, gusto ko rin ng kills at 4 na miyembro ng Bigetron ay nawala! At kita natin ngayon para sa Team Falcons, dire-diretso lang, okay lang daw. Nasa inyo napunta yung Lord. Basta sa amin, yung mga mas madaming objective, medyo malayo na hinahabol ni Luke. Makakadepensa ba siya dito? Hindi siya pinapauwi ni Kyle Tizzy. Diretso pa rin yung Team Falcons. At dahil hindi nakauwi si Luke, game number 2 ay para sa Team Falcons. And in an instant, akala natin magiging mahaba pa yung laban natin. Ito na naman yung Team Falcons. Sinabi natin kanina kung merong Super Marco, merong Super Macro, pero dito sila na yung team na talagang grabe macro. What a performance for them. Akala ko may team fight pa eh. I mean, may team fight pero akala ko dedepensa pa ulit sila for another Lord but they ended the game. Yes, tinapos na doon at yan ang sagot sa kung magtu 2-0 na ba o papantayin